hindi naman po natin sila papayagan at that might lead to a breach of contract naman po sa ating mga investors. Ito hong sa SLEX, yung bukod sa EVAT, itong 200% increase dahil nga ho sa rehabilitasyong gagawin dyan, kailan na ho maipapatupad dito? Sasabay po yan, Ms. Rhea, sa pagpapatubad ng EVAT sa So, August sabay-sabay 16 na. alas 10 ng gabi. Kaya nga po medyo nadagdagan pa ng konti yung panibagong toll fee natin ay papatupad po sa SLEX from Alabang to Calamba. Ang pinakababalikat ho talaga dito ay yung mga mananakay. Ano hong mensahe nyo sa kanila? Humingi po sana kami ng pangunawa sa kanila na ito pong toll fee natin hindi lamang sa SLEX. At ganoon na rin po dito sa EVAT. Matagal na pong napag-uusapan yan at matagal na rin po nating ilang beses na rin po nating napagpaliban. Subalit tumantong na po sa pagkakataon na ang pagpapaliban pa natin ng ibang araw sa ngayon o iba pang petsa ay maaaring magiging breach of contract na po sa ating mga kasunduan at ang ating pamahalaan naman ang mananagot sa mga ganong aksyon. Ito naman hong dagdag tax ay mapupunta sa magagandang proyekto. Hindi naman mapupunta sa bulsa, no? Hindi naman ganon. Ang lahat po ng karagdagang EVAT na ipapataw po sa toll fee ay papasok po yan sa kaban ng bayan. Alright, Ginoong Corpus, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Magandang umaga po, Ms. Rhea, sa lahat po ng ating tagapanood. Mabuhay po kayo. Ginoong Julius Corpus, ang tagapagsalita ng TRB. Presyo ng sigarilyo posibleng umabot sa mahigit 100 piso ang bawat kaha. Mangyayari po yan sa oras na pagtibayin ng Kongreso ang isinusulong na panukala ng isang grupo na patawan ng dagdag na buwis ang sigarilyo. Narito ang report ni Tina Panganiban Perez. Hit-hit dito, hit-hit doon, si Noning Bustillo. Bahagi na raw ng buhay niya ang paninigarilyo, bisyong kanyang sinimulan may 42 taon na ang nakararaan. Sa 160 pesos na arawan niyang kita bilang driver ng pedicab, 10 hanggang 14 na piso ang napupunta sa kanyang bisyo. Ang isang stick ng sigarilyo ngayon ay nagkakahalaga ng piso hanggang 2 piso. Pero may isang grupong nagpapanukalang dagdagan ang buwis na ipinapataw sa isang stick ng sigarilyo ng 4 na piso, 50 sentimos. Ibig sabihin, ang isang paketeng may 20 sticks na naglalaro ngayon sa 30 hanggang 40 pesos, posibleng pumalo sa mahigit 100 piso. Ayon sa Framework Convention on Tobacco Control Alliance Philippines o FCAP, sa PhilHealth ilalaan ang dagdag na kita. Ginaya raw nilang ipinatupad ng ex-smoker na si US President Barack Obama na dagdag buwis na 10 cents o 4 pesos 50 centavos kada stick, pondong napunta sa healthcare ng Amerika. Ang laki ng binabayad natin sa mga gamot, ang laki ng binabayad natin sa mga ospital, no? Ang dali-dali naman nating maiwasan ito kung hindi lang tayo magsisigarilyo. Sa 2003 to 2004 National Nutrition and Health Survey, lumalabas na halos 35% ng mga Pilipino ang naninigarilyo. Kaya naman di na nakapagtatakang sa 8 sa 10 Pilipinong may lung cancer, paninigarilyo ang itinuturong may sala. Sakaling matuloy ang mungkahing dagdag buwis, ano naman kaya ang masasabi ng mga nagyoyosi, pati na yung mga naghahanap buhay rito? Tuloy mo rin. May titigil na ma'am. Hanap po ng ibang hanap buhay. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting. Dating Comelec Chairman Benjamin Abalos, naghain po ng not guilty plea sa kanyang arraignment sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito ng kanyang kasong graft ukol sa kontrobersyal na NBN-CDE broadband deal. Dumalo rin po sa arraignment ang whistleblower na sina Joey De Venecia at Jun Losada. Inaasahan na raw nila ang not guilty plea ni Abalos sa Setyembre 6. Itinakda na anti-graft court ang pre-trial conference sa nasabing kaso. Lalaki nagtangkang kumidnap sa ama ng singer na si Sarah Geronimo, posibleng makulong sa Quezon City Jail. Yan ay sa oras na ibaba ng Quezon City RTC ang commitment order laban kay Paulino Mercado. Hindi naman naniniwala ang mga investigador na may target pang ibang artista si Mercado. Props lang daw ang mga nakuhang regalo sa sasakyan ng suspect na may pangalan ng iba pang artista. Pero ayon kay Mercado, hindi pangingidnap ang kanyang totoong pakay kundi hold up lang. Kinapos daw siya sa perang pambayad sa ahensya para makabalik sa Singapore kung saan siya nagtrabaho bilang aircraft mechanic. Pangulong Noynoy Aquino personal na inspeksyon ang estero sa Maynila. Lahat po ng GMA News ang bigla ang pagdating ni Pinoy sa may estero sa kanto ng Menjola at Legarda. Ilang minutong pinagmasdan ng Pangulo ang maruming estero
Bago mag-inspeksyon, dumalo si Pinoy sa briefing ng Pasig River Rehabilitation Council. Pinaliwanag doon ang lagay, problema at mga posibleng solusyon kung paano malilinis ang mga estero na karugtong ng Pasig River at palabas ng Manila Bay. Baka iniinalang pirata, pinagtataga ang isang grupo ng mga mangingisda sa Zamboanga City. 2 patay habang 4 pa ang nawawala sa insidente. Darito ang Ratchada Probinsya, hatid ni GMA News Stringer JV Francisco. Ang 14 anyos na binatilyo na itago natin sa pangalang Tom ang tanging nakaligtas sa pinakabagong pananalasa ng mga pirata sa Tumagiles Bay dito sa Zamboanga City. Takot at nangangamba matapos tagain lahat ng kanyang 6 na kasamahang mangingisda nitong Huwebes. Kwento ni Tom, papalaot pa lang sila nang biglang lapitan sila ng 4 ng maarmadong lalaki sakay ng bangka. Tinutukan sila ng baril at pinapatalon sa dagat. Pagtalon ng mga mangingisda, lumapit ang mga pirata at pinagtataga sila. Nakaligtas ang binatilyo dahil sumisid siya sa ilalim ng kanilang bangka. Nag-atake sa inyo, kailan mo? Paunsa ni mo na kailan? Fresh daw. Naong lang. Naong lang, hindi mo sila makita sa dagat. Pero permanente ni mo sila makita dito. Mag-unsa sila sa dagat? Ngayo ra. Unsa ilang iba ngayon? Isda. Sa inyo? Nasa morgue na ang 2 bangkay habang hinahanap pa ang 4 na nawawalang mangingisda. Sa follow-up operation ng pulisya, nahuli ang 2 sa 4 na sospek na sina Muhay Minjain at Ahiya Azari. Ayon sa pulisya, bukod sa pamimirata, maaring paghihiganti ang motibo ng mga sospek sa pagpatay. Piracy in the sense na yung mga ang talaga is to gain. Kasi palagi sabi yung yung survivor na palagi silang kinukuhaan ng isda doon. And the second is revenge dahil based sa information na tanggap namin, a few months ago daw, mayroon daw pinatay na kamag-anak itong mga nahuli. Isang maestro ng fishing boat. Isang Zamboanga City sa mga may pinakamaraming piracy incident dito sa Mindanao. Mula rito sa Zamboanga City, JB Francisco, GMA News. Oras na para sa unang chika at narito na po si Luan D. Luan! Salamat, Igan. Clean Choice Awards sa Los Angeles star-studded. Highlight syempre ng event ang mga wagi sa various categories gaya na lang ni Sandra Bullock na inuwi ang Choice Movie Actress Romantic Comedy. Humakot naman ng 4 na awards ang pop singer na si Justin Bieber. Sina Taylor Lautner naman at Megan Fox, wagi ng Choice Male and Female Hottie. At ang Eclipse, humakot ng 12 awards. Charlie Bewley, Justin Chan. Later, silipin natin ang preps ni Alice Cooper para sa kanyang Halloween concert. Russian Prime Minister Vladimir Putin sumama po sa mga bumbero sa pagpatay sa mga forest fire. Tourist bus na aksidente sa Amerika, 3 Japanese national patay. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita.